isang pagpalang umaga sa ating lahat, sa ating Panginoon. Isang kagalakan po na tayo'y kasama-sama sa gawain ng Panginoon sa pagsisimula ng ating gawain sa morning devotion. Ang ating morning devotion po ay nagmumula dito ngayon sa Door of Faith, Anan, dito po sa lugar ng Taiwan. Bago po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos, ay tayo po muna umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung Steadfast Love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh hallelujah. Great is thy faithfulness, the steadfast, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Is thy faithfulness, O Lord. Is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Ibigin natin yung paggabay. Hallelujah. At pagsama, patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming banal, dakila, tapat, kayo hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Patuloy niyo kayong binibigyan ng pagnanasa, ng pagkakataon para magpuri sa inyo, Panginoon. Mapag-alay ng awitin sa inyo. Higit sa lahat, O Diyos, makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, hallelujah, sa aming pagsasalusaluhan, O Diyos. Patuloy niyo ang basbasan ng lahat ng ito, Panginoon. Silbing kalakasan sa aming pamumuhay spiritual, O Diyos, hallelujah. Ano ang pumbahid ng karumihan na sumpungan niyo sa amin, O Diyos, ay hinihingi po ito ng tawad namin, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Sa ganun, walang hadlang yung aming pag-aaral, O Diyos, at matanggap namin yung pagpapala sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid ko na makikinig at makikinig pa ng iyong mga salita, O Diyos. Manunood pa, Panginoon. Hallelujah. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng sapat na kaalaman sa inyong mga salita. Hallelujah. Sa akin po, ang gagamitin niyo, Panginoon, wala po akong sapat na kaalaman. Sa inyo lamang po ako umaasa, Panginoon. Gamitin niyo lamang ako, Diyos, ayon sa inyong layunin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, pagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay sa aklat po ng Romans. Ito po ay sa aklat ng Roma chapter 1. Matatagpuan po natin. Basahin po natin yung sa aklat ng Roma chapter 1 verse 16. Ito po ang sinasabi. Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po rito, hindi ko kakahiya
ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at ganoon din ang mga hindi Hudyo. Ano po? Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na magamit ang aking buhay sa paghayag ng salita ng Diyos at medyo kinakabahan din po ako. Nung ako po'y nasabihan na ako'y gagamitin sa morning devotion na ito ay nagtanong po ako sa Panginoon kung ano po yung ma-share ko sa inyo mga kapatid. Dito po tayo dinala ng ating Panginoon. Marahil talaga ay alam ng Panginoon na bagamat ako'y sinasabi ng Kristiyano pero nandun pa rin yung nahihiya na maghayag ng salita ng Diyos. Subalit salamat sa Panginoon dahil yung kalooban niya yung nasunod sa umagang ito. Ako po'y nasa inyong harapan ngayon at makakapag share ng salita ng Diyos. Kaya isang salamat sa Panginoon at hindi man ako ganun kalalim sa salita ng Diyos. Mas alam ng Panginoon na dito tayo dinala ng Panginoon para pag-aralan natin. Sabi po rito, hindi ko ikakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Kaya napakabisa po ng salita ng Diyos dahil may kapangyarihan daw po itong magligtas. Sa lahat ng sumasampalataya. Dahil kaya ipinarealize sa akin ng Panginoon na hindi ko dapat ikahiya na maghayag ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos at talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kung pupuntahan po natin ang sinasabi dun sa Ephesians, sa aklat po ng Efeso chapter 2. Sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po rito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas o sa mas ibang salin po ay, sa mas malalim na salin ay, ito ay kaloob ng ating Diyos. At hindi raw ito nanggagaling sa ating mga mabubuting gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil isa tayo sa nabiyayaan o nabigyan ng regalo ng kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At alam po natin na kung nakakatanggap tayo ng regalo, kaya biyaya, ay imagine nyo po yung mga bata pag nakakatanggap sila ng regalo. Ito po ay pinagmamalaki nila, pinagmamayabang nila, nakatanggap sila ng regalo. Mga kapatid, hindi po basta-basta yung tinanggap nating regalo sa Panginoon. Tinanggap po natin ay buhay na walang hanggan. Kaya isa po tayo sa mga palad na binigyan ng buhay na walang hanggan. Dapat pagmalaki natin, hindi natin itinatago yung buhay na walang hanggan. Ma-share natin din yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Dahil sinasabi po doon kung babalikan natin doon sa aklat ng Roma, sabi po rito, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Paano mananampalataya yung ibang mga tao kung hindi sila makakarinig ng salita ng Diyos? Kaya napakabuti ng Panginoon, binigyan tayo ng kaloob na buhay na walang hanggan at hindi po basta-basta yung kaloob na to mga kapatid. Hindi po ito mabibili ng sino man, kahit sinong pinakamayaman sa buong mundo. Kaya isa tayo sa mga mapalad na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, share po natin yung kabutihan ng Panginoon doon sa buhay natin. Sa ganun, yung sa iba naman ay makasumpong din sila. Makasumpong sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya bilang niregaluhan o pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ay
meron dapat tayong gawin. Meron din dapat tayong, may mga dapat tayong gampanin. Ano po, hindi sinasabi nga ng mga pastor, ng mga napapakinggan ko na tinawag tayo upang, hindi lang upang tagapakinig. Ano po, tinawag din tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kung babalikan natin doon sa aklat ng Roma, sa chapter 1 pa rin po, sa verse 14, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, sapagkat may pananagutan ako ng mga aral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marurunong o hangal. O sa mas malalim na salita, sa mas malalim na salin mga kapatid ay may utang. Sabi ito, sapagkat may utang ako, may pananagutan ako. Sabi ni Apostol Pablo dito, sapagkat may pananagutan ako ng mga aral sa lahat ng tao. Ano po, ganun din dapat yung ating maging kaisipan na may bahagi yung salita ng Diyos sa lahat ng uri ng tao. Ano po, huwag tayong tumingin, huwag nating tignan yung anumang kalagayan ng tao. Sabi po rito, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marunong man o hangal. Minsan na may mga Kristiyano kasi mga kapatid na pinipili yung mga binabahagyan nila ng salita ng Diyos. Ito, may pinag-aralan to, medyo tagilid ako dito, parang gano'n, hindi ako papakinggan. Ito ay wala, siguro papakinggan ako nito, makikinig sa akin. Isa naman, ito ay hangal, wala nang pagbabago. Siguro hanggang ganyan na lang yung buhay niya. Mga kapatid, huwag tayong tumingin, huwag natin piliin yung mga binabahagyan natin ng salita ng Diyos, sapagkat sabi naman ng ating Panginoon na pantay-pantay lang yung tingin niya sa lahat ng tao sa atin. Ano po? Kaya huwag tayong humatol doon sa mga kapatid natin na huwag tayong mamili ng mabahagyan ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya salamat sa Diyos dahil huwag natin tutuldukan. Marahil ay yung hangal, mahirap po ito yung hangal. Ano po? Minsan, tinutuldukan na natin yung kanilang buhay o ginajudge na natin sila na kung minsan ay wala, hanggang manginginom na lang yan, mamatay na lang ng manginginom yan. Ano po? O kaya magnanakaw yan, gumagawa na hindi mabuti, hanggang ganyan na lang yan, wala nang pagbabago. Mga kapatid, huwag nating tutuldukan yung buhay nila sapagkat hindi pa tapos yung ating Panginoong Hesus sa buhay nila. At isang sa aklat po ng Ezekiel, kung mababasa po natin, napakaganda po yung sinagot dito ng propeta Ezekiel. Nung dinala po siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang, ay napakabuti po, na maganda po yung sinagot dito ni Ezekiel. Kung mababasa po natin punta po tayo sa Ezekiel chapter 37, basahin po natin yung verse 1 hanggang 3. Sa aklat po ng Ezekiel, chapter 37. Sabi po rito, babasahin ko po. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako ng Espiritu niya sa gitna ng isang lambak na maraming kalansay. Inilibot niya ako roon at nakita ko napakaraming tuyong buto na nagkalat sa lambak. Ano po? Sabi po rito, inilibot niya ako roon at nakita ko napakaraming tuyong buto. Ito po itatawag na the valley of the dry bones. Ano po? Kaya mapapansin po natin dito nung tinanong siya ng Panginoon, tinanong si Ezekiel kung, sabi po rito sa verse 3, tinanong ako ng Panginoon, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Ano po? Sa tingin niyo po, mabubuhay ba yung mga butong iyon? Sabi po rito, hindi lang lambak ng buto, hindi tuyong buto. Ano po? The valley of the dry bones. At kung iisipin talaga natin bilang tao, makikita natin doon na wala nang pag-asang mabuhay yung mga buto na yon. At siguro yung mga buto na yon ay hindi lamang isang kalansay. Ano po? Maraming kalansay po, sabi po rito, napakaraming tuyong buto. Marahil yung kanilang ulo ay nandito sa bandang ito, yung kanilang mga braso, mga binti ay nagkalat doon sa lambak na yun. May-imagine po natin kung anong yung lambak, ano po, na napakaraming buto. Nung tinanong siya ng Panginoon, anak,
anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Mga kapatid, kung tayo lang yung titingin doon, siyempre, sasabihin talaga natin na kung base lang doon sa paningin natin tayo sasagot sa Panginoon o base lang doon sa kaalaman natin, sasabihin talaga natin hindi na mabubuhay yung mga butong iyon. Napaka-imposible lang mabuhay yung mga butong iyon. Subalit, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya napakabuti, napakaganda nung sinagot dito ni Ezekiel. Ang sabi po rito ni Ezekiel, Panginoong Diyos, kayo lang po ang nakakaalam. Ano po? Ang Panginoon lang nakakaalam ng ating buhay, mga kapatid. Kaya kung maghayag man tayo ng salita ng Diyos, ay huwag nating pipiliin. Ano po? Ipangaral natin sa lahat yung salita ng ating Panginoon. Ano po? Huwag nating tutuldukan na hangal na yan, hanggang ganyan na lang. Hindi. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ano po? Kaya may kaisipan tayo na maipangaral yung salita ng Diyos, no? Katulad ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kung pupuntahan nyo sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 10, ang sabi po rito ng Apostol Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Ano po? Napakabuti po at ganda ng nais ng Apostol Pablo na makilala pa ang Panginoong Jesucristo. Nawa, mga kapatid, ay magkaroon din tayo ng ganong kaisipan na mas higit pa nating makilala ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Maranasan natin yung kapangyarihan. Maranasan natin kapangyarihan sa mga paghihirap at makabahagi dun sa mga paghihirap niya. Ano po? Kaya sabi nga sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 1, no, na imitate me as I imitate Christ. Ano, tularan natin yung pag-iisip ni Apostol Pablo tulad ng pagkatulad niya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? At ibahagi po natin yung salita ng Diyos. Unahin po natin sa ating mga pamilya. Natatandaan ko po yung palaging sinasabi ng Pastor Paul sa amin dati dito na huwag na nating hangarin na makapunta pa sa ibang bansa para magmisyon o mangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Kung yung mismong pamilya natin ay hindi pa natin nababahagian ng salita ng Diyos. Mag-umpisa po tayo, sabi ng Pastor Paul dati, umpisahan natin sa ating pamilya, sa ating tahanan, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Imagine po, mga kapatid, minsan dalangin tayo ng dalangin, naabutin yung ating mga mahal sa buhay. Ano po? Abutin ng salita ng Diyos, pagpadala ng kanyang mga lingkod para mabahagian ng salita ng Diyos ang ating mga pamilya. Kapatid, tayo nang naligtas, tayo nang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga pamilya. Ano po? Imagine na ikaw na yung nakaligtas, nasusunog na bahay. Hayaan mo ba na maiwan o tuluyang matupok, tuluyang mapahamak yung mga mahal mo sa buhay? Mga kapatid, kung totoong mahal natin sa buhay, kung totoong mahal natin sila, ano po, bahagian natin sila ng salita ng Diyos. Ano po? Wala na pong ibang gagamitin ng Panginoon kung hindi tayo ng mga naligtas para magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ano po? Patuloy na magpalakas sa atin sa umagang ito. Kaya magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Marahil, alam talaga ng Panginoon, hindi marahil. Alam ng Panginoon na nahihiya akong magsalita. Ito nga lang po ay ito po yung una kong pagsasalita dito sa morning devotion. Ano po? Matagal na po akong sinasabihan ng mga nauunang pastor ko, pero po natatanggihan ko po sila. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Hindi na po ako tumanggi. At salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng kanyang mga salita para mabahagi sa inyo, mga kapatid. Ibahagi natin, huwag tayong mamili. Ano po? Tsaka huwag nating tutuldukan yung buhay ng ating mga kababayan o mga kapwa-tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Napakahirap po ng kanilang sasapitin. Ano po? Kung mabasa po natin dito sa aklat ng unang Pedro na
Sabi po rito, kahit ang matuwid ay halos hindi maligtas, paano pa kaya ang sasapitin ng mga hindi kumikilala sa Diyos? Unang Pedro po, chapter 4, verse 17. Basahin po natin yung 17 hanggang 18. Sabi po rito sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, verse 17, dumating na ang panahong magsimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. Kung ito'y magsisimula sa ating mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Sa 18 po, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ano po? Kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos nang sa ganun magkaroon sila ang tamang relasyon sa Diyos at kumilala sila sa tamang Diyos na ating pinaglilingkuran po. Dahil sabi po rito, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang sasapitin ng mga hindi kumikilala sa ating Diyos? Ano po? Kaya purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. At ini-encourage ko po ang lahat, na nakikinig at makikinig pa, tayong mamili ng babahagian natin ng salita ng Diyos. Kaawaan natin sila kung talagang minamahal natin sila, bahagian natin sila ng salita ng Diyos. Ano po? Panginoong Hesus, hindi niya sinasabi, ang Panginoon ay mas ginawa niya yung mabuti. Ano po? Kaya gawin din natin yung pinakamabuti. Hallelujah. Para sa ikaliligtas ng lahat. Ano po? At sa aklat po ng Marcos, ito po yung nakakatakot din. Ano po? Ito po yung inikilabutan po ako pagka binasa ko po ito. Sa aklat po ng Marcos, kaya dito po ako ni-rebuke ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Marcos chapter 8, verse 38. Sabi po rito, kung ako at ang mga aral ko ay kakahiya nino man sa panahong ito, na ang mga tao ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito, na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Ano po? Kaya sabi po rito, kung ako at ang mga aral ko, ang mga salita ng Diyos ay kakahiya natin sa panahong ito. Ito po ay present tense, mga kapatid, sa panahong ito. Kung ikakahiya po natin ang salita ng Diyos sa panahong ito, sabi po rito, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng ating Ama. Ano po? Kung ayaw po natin na ikahiya tayo ng ating Panginoong Hesus sa muli niyang pagbabalik, ano po? Huwag natin ikahiya din yung kanyang mga salita ng Panginoong Hesus. Kaya napakabuti ng Diyos sa mga aral na tinuro niya sa atin ngayon. Ano po? Hallelujah. Na huwag nating ikahiya. Dahil tayo din naman, mga kapatid, ay sumampalataya lang din nung nakarinig tayo ng magandang balita. Paano sasampalataya yung mga ibang tao, yung mga kamag-anak natin, kung hindi sila makakarinig ng magandang balita? Ano po? Kaya purihin po ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayong magpalakasan sa Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag po natin ikahiya. Ano po? Salamat sa Diyos sa mga aral niya ngayong umagang ito na sinasabi rito sa aklat ng Marcos, ano? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiya nino man sa panahong ito, na mga tao ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Ano po? Isang babala po sa atin ito para hindi natin ikahiya ang salita ng Diyos. Isang babala po ito na galing mismo sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus mismo, mga kapatid, ang nagsasalita nito na kung ikakahiya daw natin siya at ang kanyang mga salita, ikakahiya din tayo kung muli niyang pagpaparito. Ano po? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mabuti po ang Diyos sa mga paalala sa atin ng mga salita natin. Mga salita ng Diyos na
nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya purihin po ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. At yun lamang po yung may mabahagi ko sa umagang ito. Tayo po patuloy na manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na dakila at tapat. San pa, Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Tanggalin nyo nga po, Panginoon, yung hiya, Panginoon, namin para maghayag ng inyong mga salita, Panginoon. Magnasa kami, Panginoon, na makilala pa namin kayo sa araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At magkaroon kami ng kaisipan gaya ni Apostol Pablo, Panginoon. Masigit pa kayong makilala. Masigit pang maranasan, O Diyos, yung kapangyarihan niyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng inyong gawain na to. Patuloy namin dalangin, Panginoon, mga susunod pa namin gawain sa araw na ito, O Diyos. Patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Hallelujah. Sa mga susunod pa namin gawain, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Nakapag-aral kami ng inyong mga salita. Simula pa lang ng umaga, Panginoon, simula pa lang ng araw namin, O Diyos, ay makapag-aral na kami, Panginoon. Pagbulay-bulay na kami ng inyong mga salita. Salamat sa pagbibigay niyo, Panginoon. Hallelujah, ng pribilehiyo, O Diyos. Pagnanasa, Panginoon, kapag-aral kami ng inyong mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po, mga Panginoon, ang mga kapatid ko na makikinig pa sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Papasalamat kami, O Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magamit, hallelujah, sa aming mga pamilyang hindi pa nakakilala sa inyo, O Diyos. Magamit kami maghayag ng mga salita sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Sa mga kapatid namin, sa mga magulang. Hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat po, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Lahat ng papuri, parangal, ay pagdakila ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. God bless po sa ating lahat.